Saktong 16 days bago magsimula ang preseason, sinimulan na nga po ng mga key player ng Los Angeles Lakers ang kanilang workout sa kanilang pasilidad. Sa katunayan, magkasama nga po ditong nagpractice ang kanilang backcourt duo na sina Austin Reeves at D'Angelo Russell. Bukod sa kanila, magkasama rin naman nga po dito ang kanilang superstar na sina LeBron James at maging si Anthony Davis. Ayon nga po sa balita, meron na naman nga po sila ngayong tatlong role player na re-rest back sa kanilang team na sina Gabe Vincent, Jalen Hood-Schifino at Cam Reddish na pare-pareho na nga pong healthy. Ngunit ang pinaka-inaabangan nga po ngayon ng Lakers ay ang magiging tandem ni na Anthony Davis at Christian Coloco sa front court. Kung gagamit nga talaga si Coach JJ Redick ng Twin Towers sa kanilang rotation, silang dalawa ang pinakamalakas, pinakakinakatakutang duo na mabubuo lalo pat bukod sa pareho silang merong shot blocking presence, mabilis at maliksi nga itong gumalaw plus meron rin naman nga silang dissenting shooting. Kaya pwede nga po silang magsuportahang pareho sa front court. Sa tuwing gamit nga nilang dalawang ito, sigurado nga po na walang sino man ang makakasabay sa ilalim ng basket. Samantala, patuloy nga pong pinapasolido ni LeBron ang kanyang pangalan sa pagiging greatest of all time since papasok na nga siya sa pang-12 season ng kanyang NBA career. Sa kabila nga po ng kanyang edad, naglalaro para naman nga ito sa napakataas na level ng basketball. Wala nga ni isa mang malalaro ngayon sa history ang may kakayahang gawin ang kanyang nagagawa. Kaya mas tumitibay nga po ang argumento na si LeBron ang GOAT at hindi si Michael Jordan. Ngunit hindi rin naman dito sang-ayon ang dating NBA player na si Muggsy Bogues. Ayon nga po sa naging pahayag nito sa mismong show ni Mark Jackson, matapang nga po niyang sinabi, hindi si LeBron ang greatest of all time dahil lamang hindi ito isang mahusay na free throw shooter kumpara kay Jordan. Hindi nga po niya sinasabi na hindi kaya ni LeBron gumawa ng free throws bagkus naniniwala siya na mas mahusay na free throw shooter si Michael Jordan. In terms of skill set, dyan na nga daw nagkakatalo sina LeBron at Jordan. Sinabi nga nito na wala nga pong pagkukulang si MJ sa kanyang laro, hindi katulad kay LeBron na merong kahinaan na siyang rason bakit hindi ito para sa kanya ang greatest of all time. Sa kabilang banda, katulad nga po ng napag-usapan natin, isa ang Golden State Warriors sa mga interesado kay Jimmy Butler kung sakaling mabigo ang kanilang nabuong lineup ngayon. Magiging madali nga sa kanila na kunin ito dahil expiring contract na nga ang hawak nito sa Miami Heat. Ngunit isang malaking katanungan, paano na naman nga ba kaya nila ito makukuha sa isang trade? Ayon nga po sa iniulat na balita ngayon ng Sports Illustrated, kung desidido nga talaga ang Golden State na makuha si Butler, kailangan nga po nilang tapatan ang kontrata nito na $48 million. Pero meron rin naman nga pong mas madaling paraan para makuha ito. Ito nga ay kung gagawa sila ng isang 3-team trade kagaya ng ibinulgar ng Sports Illustrated kung saan makakasama nga nila dito ang kupunan ng Atlanta Hawks at Miami Heat. Bali, dito nga po makukuha ng Miami sina DeAndre Hunter, Bogdan Bogdanovic, Jonathan Kuminga, Moses Moody at isang future first round pick. Makukuha rin naman ng Atlanta sina Andrew Wiggins, Kevon Looney, Nikola Jovic, Guy Santos at dalawang future first round pick, habang makukuha ng Golden State Warriors si Jimmy Butler. Pero kung kayo mga idol ang tatanungin, sang-ayon nga ba kayo sa ganito kalaking move ng Golden State para lamang makuha si Jimmy Butler? I-comment nyo lamang nga sa baba ang inyong opinion at babasahin natin yan. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.